No? Nakakawit. Naalala ko yung rap ni ni Manjin tsaka ni Shinbu. Akala ko'y Yung nakakamiss din 10 kasi. seasons, andito ka pa din. Ito, literal, 12 seasons! Andito ka pa din? Imagine mo yun. Siya na lang yung natitira na player na naglaro since season 1. And now, kung tingnan natin in terms of the emblems, talagang mataas ang priority pagdating sa agility tsaka dito sa Wilderness Blessing. Ang surprised ako, ngayon ko lang nakita tong ngayon ko lang nakita tong Drift Ruby. Oo. Usually kasi Rapture, yung Damage. gamit, yung additional na 5 adaptive penetration. Pero I feel like medyo kailangan mo din kasi yun early game. Lalo kapag hindi mo naman kayang harasin yung Oo kasama nga mong ba. container. So wala rin kwenta yung additional penetration. Mas maganda kunin mo na lang yung adaptive attack para mas mabilis ka mag-farm, mag-clear ng minion wave, mag-clear ng mga greens. Para mas may kwenta yung ML. Basically, parang ano rin kasi pagdating doon sa may laning, bahala na muna sila sa sarili na, sumunod ka na lang muna Minions na lang problema kung mas magiging maganda para sa'yo. Tama. Scaling basically yung binibigay ng Thrift dito kay faster timing, farming time. Okay, so ngayon, nag-aantay nila mag-level 4 dito ang parehas na XP lane. Kahit easy, nandun kagad pumarada Sumilip kagad doon Nag-drift saglit. At ngayon, unang turtle ng ating game ay buhay na. So hinahatak na dito ni Kyle TZ, and since Sui ay sumilip din, okay, isnabin muna sila dito ng turtle. Pero si Edward ay narito, tamang hampas lamang siya. Bonding Dito na moment mga yun. members ng AP Brand of Blacklist. Oo, Edward dito sakto ay masasagip ng Netherrealm. Makakasalubong nila dito si Ogwen, meron star, grabe, tatlo'y tatamaan. At mare-reset na lang muna yung turtle. Okay, so turtle to ha. Ito na yung turtle dance. Okay, unang turtle dance. Turtle pa lang, grabe ni Chacha. Ibang klase dito ang Blacklist at AB Brand. Kasi alam mo yung at stakes dito sa Blacklist International, pero set up. Oh! Sensui makakakuha ng retribution. Sakto, meron pang first blood para dito kay Edward. Tapos alis agad, biglasan agad. Double bukol sila doon. Nakukuha ng turtle at ang unang dugo ang Blacklist International. AP Brand, medyo kalmadogs muna dito ang kanilang kupunan. Maaga pa naman din. Grabe naman si Flap TC. Na-insert pa niya yung enhanced job doon tsaka yung knockout strike. Pero nakita niyo kanina yung approach talaga ng Blacklist International na si Edward. Lalo na kapag low yung HP ng Turtle. Willing talaga, Turtle and Lord. Willing talaga siya ibigay lahat ng kaya niyang gawin. Yung penalty zone into flicker para lang makontrol si Kyle TC. Naparetry kagad Kaso may naiwang 200. So yun yung nasundot ni Sensui kanina. Sumakto din na talaga timings talaga ang kailangan batayan dito ng ating mga teams. At totoo din naman, ganun din ang ginagawa din ngayon ni Edward for this game. So for Flap TZ, parang expect mo parang ikaw mag-split push tsaka mag-zone, pero parang kailangan mo muna bantayan si Edward. Oo, kumbaga kailangan mo muna, man-to-man defense muna para dito sa AP Brand at Blacklist International. Ngayon, may mga pag-ikot na gagawin. Sakto dito kay Oheb, pero makakatakas lang din naman. Tapos dediretso ngayon ang Blacklist, pero alis lang din. Ano lang muna, hello, kamusta? Grabe yung grabe yung response ng Blacklist International. Dalawa kagad sila nakatingin ni Yue at Reyna J. Pagtalon naka-shadow stampede kagad si Yue. Parang ready mag-flicker Netherrealm. Tsaka umistan din kagad So alam ng Blacklist International kung ano yung mga pwedeng gawin at yung threat ng talo ng Tyrant's Revenge. Pero na-spotan sila ng Answer Echo rito. Andun yung recall, and the Sensui inahabol ni Kyle. Pero alam mo, maglolokohan lang dalawa yan. Meeting place talaga yan dun sa second turtle. Riverside nga din, parang feeling ko kasama na nila dito din sa side na napaka-importante din kasi talaga nung kanilang pinaka-magiging execution dahil magkakaroon na ng turtle objective. Yeah. Nakita nila kanina sabi, oh guys, pawning yung turtle, 10 seconds, tigil niya yan. Ingat. Walang mamamatay, wala pa na mamamatay. Ito. Pag may namatay dyan, olas na kagad. Kyle? Si Kyle medyo nasasaktan. Ayun na si Flap TZ sa may bandang likod. Si Yue ang kanyang makikita. Pero Blacklist International lamang ngayon sa may pagpwesto. Mag-aantay sila. Nag-stretch ngayon si Ogwen. Sino nga ba matatarget nila? Meron palitan. Meron pasundok. Pero meron na namang Netherrealm. Nakita na natin kanina. At halos wala ng buhay ngayon. Yung turtle. Papasok si Flap TZ. At si Sensui pa rin makakakuha ng turtle. Nauna yung retry doon ni Kyle TZ. And this is the second turtle na mahahawakan ng Blacklist International. Ganda sa ng attempt Saktong-sakto yung timing ng knockout strike. May may pangalawa pang palabas. Unfortunately, medyo na-excite si Kyle TZ. Paggamit niya ng retry, again, may naiwang
300 or something. Pagbaba ni Sensui, pinindot niya na lang yung retribution. Pero do keep in mind, maganda yung ginagawang target selection ng AP Bren. Instead of actually hunting for the jungler, ang hinahunting nila si Edward. Kasi alam nila na pag napatay nila yung Terizla, wala nang manggugulo dito for the side of AP Bren. Pwede na sila mag-focus fire doon sa turtle or sa jungler na kalaban nila. Pero ang problema kasi, ang daming saves. Willing ang Blacklist International i-commit yung Kahit ano, no? kahit ano para lang may ligtas si Edward. O kagaya niyan, pag meron sila pwede i-commit, si Sensui dito ay i-commit para siya ang magiging target dito ng Kyle Easy. So nakita na natin to kanina, talagang hindi lang mag-aatrasan ang ating dalawang teams at kanya-kanyang bugbugan muna sa kanilang mga lanes. Nako. Movement sa may bottom lane, parang makakasira yata ng Torre ang Blacklist. Kyle DC tsaka Sensui, hayaan na natin sila dyan. Tapos dito sa baba, merong laban, Ohem tsaka Alright. Relit J. Pero si Kyle DC halos wala ng buhay, walang casualty, walang Torre mapupush. Wala na naman. Kalma uli, kalma uli. Pero doon sa may top lane, medyo napupuruhan at nahihirapan si Flap TC sa mga pokes na nagagaling dito kay Edward. At halos mabasag na rin yung torre niya sa may bandang itaas. Pero hindi kasi pinoproblema ng Blacklist International yun. Ang kailangan natin, maagang ma-shutdown itong si Super Marco at mapuruhan kagad. Pag nabasag natin yung bottom lane turret, mas malalim na yung tatawarin niya mamaya. Ay, wait lang, nag-call for backup yata dito yung AP Bren. Una lang mabawaga si Sensui, mag-dash away. Tapos si Owen, dalawang tatamaan na Tyrus Revenge. Meron na strike para kay Flap TC. Ginamit na rin dito ang tournament. Wala palang Brody doon sa may bottom lane. Edward. Ba't kaya mahuhuli dito? May iwan Kyle TC, Sensui buhay pa rin. Red J at Oheb. Saktong-sakto, 4-0 Blacklist. Dalawa ang bagsak para sa AP Bren. Ngayon, pagkakataon na ang mga agents na pupunta na doon sa turtle ng ating game. Napakalinis ang nagiging ikot dito ng Blacklist. Ito yung problema ng early game lineup ng AP Bren. Wala silang pansagot talaga doon sa NetherRealm. Once na lumabas na yung reset, wala na rin kasi wala na rin ibang hard engage, wala na rin pang counter engage or counter initiate. Ang pang-go kasi nila is yung talon ni Kufra. Once na tumalon na yung Kufra at nagamit niya na rin yung kanyang ulti, yung NetherRealm essentially kina-cancel out na yung effect ni Kufra. And ang malakas sa lineup ng Blacklist International is napakalakas nila mga rundown. Dahil nga may mobility factor si Rafaela, pwede nilang habulin yung AP Bren. Tapos, dagdag mo pa dyan, yung tatlong Wilderness Blessing na hawak ng Blacklist International. Movement speed talaga yung ina-abuse nila dito laban sa AP Bren. However, that's the early game. Pagdating ng late game, it's a different matter kasi kapag may natalonan na, remember, may burst damage na pwede manggaling kay Clint at pati kay Novaria. Grabe, tao-tao talaga yung ginagawa ni Edward at saka ni Flap TC. Lumipat sa baba, pero lumipat din si Edward. Alam niya na lamang siya pagdating sa pokes, pagdating sa suntukan, and wala pa. I mean, masasabi natin na medyo item dependent kasi ang isang Pakito para maka-one hit shot siya, yung mga shotgun punch niya. But this time, wala pa rin kasi siyang napupundo. And AP Bren, napipilitan na nga kumapit doon sa second turret nitong si Super Marco para lang makaiwas doon sa panganib na dala-dala ng mga agents. Medyo maaga nga na magkakaroon ng sirang Torre dun sa may top lane at grabe ang aggression na pinapakita ng Blacklist. Para sila nakikita galing dun sa may taas at saka baba. Okay, kita ulit tayo sa may middle lane. If ever na meron tayo may clear na minion wave, diretsuhin natin. Kaya yung Torre dito sa may mid, konti na lang parang pipitik na rin. Pero naka-ready ngayon yung AP Bren. Importante para sa Blacklist International, Lap. AP Bren na makakuha itong kidnap sa Ay, likod. meron tutok! Mas meron galing sa likod. Pero kala ditong NetherRealm, saktong-sakto na naman kay Yue. May penalty zone pa. Edward. Para ito kay Edward. Flap TC, halos wala ng buhay. Pero hindi tatama kay Edward. Yung skill defew, kaya buhay pa rin. By the way, Wilderness Blessing. Napakagandang Nagamit. emblem na gamit na gamit. Tinakbuhan niya lahat ng binato ng AP Bren. Ganda ng pwesto ni Flap TC, pero again, may recent factor kasi with the NetherRealm and kapag na-save na siya ng NetherRealm, pwede ka kasi mag-flicker out. So yun yung medyo kailangan solusyonan ng AP Bren. Pero at least nakikita natin, may mga angles kasi na pwede mong i-abuse. Like yung ginagawang pag-backline ni Flap TC, Blacklist International, kailangan din nila mag-ingat kasi may mga ganong creative angles and yung damage output ay nararamdaman na nila. Yeah, and ang Blacklist International ngayon, sumisipat na Alam nila na may mga nagtatago na mga bees doon sa mga pixel bush. And now, Edward, ito na naman yung mga pampuprusko niya. Pero as usual, Flap TV cutting yung bottom lane mga minions. Pero ito na, Tatlo yung naging nagzone, no? agresibo sila. Sumakto pa nga yung penalty zone para lang mapigilan. Sigurado na makukuha pero mas siguraduhin pa natin gamitin ang penalty zone para ma-zone out si Kyle
LTC. Yeah, talagang hindi, ito yung ito yung box control na usually nakikita natin kapag may mga Eve. Pero yung sa labas ng turtle, once kasi na makontrol mo yun, hawak mo yung mga bit punches din, ang hirap pasukin doon. Kahit pa merong back siya, yung AP friend. Meron ka naman na Varia, pero you still have to physically step inside Oo. dun sa box. Yun nga eh. Tsaka ang hirap doon kung ikaw ay isang Novaria, ayaw mo rin talaga na lumalapit na gano'n. Pero ngayon, si Kyle Kizia, pinupuruan nila. Makukuha na kasi Kalkisi dito. Netherrealm. Ay, makakakuha. Yung Netherrealm ngayon, ginamit naman para maging aggressive sila. Oh, Kaya, no. OF double kill na. Dalawa kagad ang dapat tumba ng Blacklist International sa sequence na yun. Buhay pa yung level 1 Lord. Kailangan lang kumabante ni Renegade para hindi na lumapit dito ang mga beasts. And this time, basag at 5K gold lead para sa kupunan ng Blacklist. Ube Classic, kami na from Blacklist International. Ako po. Black Easy, nandun yung control, may energy eruption, turn apart memory. Kompleto, Ricardo, yung ube na naramdaman ni Flap TZ. Naalala niya yung kalaban niyang Blacklist International nung Season 7. Ah, true. Ganito yun. Oh no. Parang mala walkthrough ang nakita niya lahat na ng replay. Habang nga na, kasi torn apart memory eh. Oo. Lahat ng mga Oo. memory. Na-throwback siya, no? Na throwback memory. Oo, kaso mga masasakit na alaala eh. Oo, masasakit. Masakit, sabi niya, ganito yun eh. Oo. Kaya Pag- pala pag- torn na apart. Torn na torn siya, sabi niya, gusto kong pasukin, kaso 5 eh. Naalala ko pa. Sa Sa mga mga araw. daming panahon. Back sa XP pa ako nun. Oo. Noong mga araw na galit pa ako sa Barats. Ay, oo. Uy, totoo naman. Tama. Barat era yun eh. Oo. Barats, Baksha, Yuzong, mga Yeah. ganun. Yan. Pero kung babalikan natin ang tagbong ito para sa game number 1, napakalinis na nagiging laro. 7-0 in favor of Blacklist International. Sila may hawak ng gold lead. Sila rin na may hawak ng map control. And ang AP Brent, tingin nyo, anong pwedeng gawin para mapaliit itong lead na to? Well, at this point, you really have to just look for ways na mapunish mo yung pag nag-group up yung Blacklist International or force mo na talaga mag-iwahiwalay sila. Unfortunately, sa status ng game ngayon, may karapatan talaga yung Blacklist na mag-group up. Aha. Pero as the game goes later, dun mo mararamdaman yung split presence eh. Kasi yung Pakito, pwede mo talagang gawin yan. Oo nga pala. Na ibang split mo talaga. Parang yung nakita natin mula sa Smart Omega kahapon, si Atoy R, na 12 minutes 0-0-0 yung stats kasi naging split push lang talaga. Mararamdaman ng Blacklist International, Blacklist International yung presence ng Pakito kapag andyan na yung mga Lord, lalo yung mga 16-minute Lord. Kasi doon na yung matatagal na Lord dance and then andun na rin yung mga split push na pwedeng i-commit ng AP Friend. Tapos pag nag-split push, hindi mo pa alam kung saan magagaling kasi naman minsan nag-iwas pa sila ng posisyon. Yep, uy, Grabe. nag-retry si Juya. Narinig natin nga yung retry. Lahat na ng mga pwedeng retry na talaga nga kinukuha na. Pero yan kaya pala kasi 3 seconds, meron ng Lord. Oo. Ang tanong, Maglo-Lord ba yung AP Friend? narinig ba ng AP Friend? Feeling ko nakita nila eh. Ayun, nakahatakin na nga ni Ogwen. Na Princess Slot eh, pinagsabay niya eh. Oo. Hindi ata alam ng AP Friend. Okay, so ngayon, hahatakin. And actually, ilang segundo na rin lang naman ay mag-cooldown na. Parang tansyado niya rin eh. After ko mag-retry, may 10 seconds pa bago mabuhay yung Lord and 30 seconds lang naman yung retry. So ngayon, bibilisan ng Blacklist International si Kyle Yan ay split Easy. push. Tapos na yung kanyang pagulong with the Faction Shield Unity. Nako, hindi na yata Isusuko mag-contest. Isusuko na ng Bren ang Lord na ito. Hindi na nga mag-contest, pero ito na yung binabanggit. Ni Midnight More on split push na ngayon. Yep. Ang ginagawa ng Pakito at sakto pa doon sa may lane kung saan magsuspawn ang Lord. Interesting yung purchase ni Rena J. Bumili pa siya ng Necklace of Durance. Aha. Well, considering din kasi na naka-Oracle din si Flap TZ. Pero, would say, in terms of cost efficiency, hindi siya ganun kataas kasi wala namang super high sustain side ng AP Friend. Probably para lang ma-limit yung mga regen factors na nakukuha ng AP Friend. No? Pero may magic damage pa rin naman yun. So, it still does give yung dun sa yung movement speed na nag-scale with magic power. Tsaka physical, may reduction din naman sa physical. So at least, kahit pa paano, balance yung pagkakakuha nito. But this time, Lord and Luminous, nandun sa may bandang itaas, dadamba na. Pero target ng Blacklist International yung gitna. Nagamit yung Astral Echo, yung magiging successful ang Blacklist na mabait yung itaas. At bukas na ito, AP Bren, magiging successful din naman yung kanilang depensa. Pero kung sino gagamitin Narinig natin yung conceal, sino bang babanggain. At merong salubong, Opwen, magsa-set up pa ng play. Aray. Ready din naman daw yung Blacklist International. Sabi dito ni Rene J, teka lang, maghihil nga ako, alis muna tayo. Dahil kakapush lang natin ang torre doon sa may top. Hindi pa rin ramdam yung damage ni Super Marco dito eh. Dahil sa kunat, rin na dala-dala plus yung heal na nanggagaling dito kay Rene J. Naka-photo pa ito naka-flash of the Oasis. So amplified talaga yung
yung mga heals na nabibigay plus the shield. So, I think, AP, tama ka doon sa sinasabi mo, Midnight. Kailangan lang muna nila maghanap. Isa-isa, step by step lang, baby steps lang muna. Actually, hindi pa nga tayo ma-up sa ano eh. Yung nagiging problema yung sustain ng Rafaela. Ang problema ng EP Brand dito, wala silang mabaril na target. Kasi, again, kapag ine-engage sila ng EP Brand, umaabante yung Rafaela, inaamba nila yung rundown na pwede nilang gawin. So, medyo nakakailang din. And if nag-initiate naman, nandiyan naman yung talon ni Ogwen. Pero in conflict ka pa rin doon sa idea na gusto mo mag-all-in kasi nga may Netherrealm. So, never pa natin nakita yung EP Brand na pumusisyon na talaga super aggressive na nag-full commit sa team fight. Kasi every single engagement na nakita natin, medyo half committal na pagpasok ni Ogwen, nandiyan yung Netherrealm, nagtatakbuhan yung EP Brand. Oo nga, no. Super duper extended team fight. Ang dala-dala dito ng Blacklist International. Imagine mo, may heal ka, may Netherrealm ka, andun yung movement speed mula sa Holy Healing. At AP Brand, tama ka dun eh. Kahit may ma-target sila actually dito, hindi pa rin sila sigurado kung mapapatay nila. At yung pinaka-vital target lang naman talaga dito is yung Oheb. Pero ang problema, ang dami mong dadaan ng mga stages eh. Oo, parang meron kang mini-boss tsaka final boss. Tsaka si Owen dito parang kaya niya rin kasi proteksyonan yung sarili niya. Kaya yung mga players dito, ito maganda, kasi kumuha na si Ogwen ng immortality. So kahit itapon na lang niya yung sarili niya ngayon. Pero yung sinabi mo na kulang sa burst or wala silang instant kill potential, yun pa ngayon yung wala sa Elbre. Yeah, and also ang kailangan i-take note dito, even though naka-flicker si Yue, hindi siya naka-purify, hindi problem yun kasi hindi rin naman siya natatananan ng EP Brand. Yung positioning ng Blacklist International, laging naka-front si Terizla pati na rin si Brethren. It's very systematic. Hindi rin nila nakikita yung Brody basta-basta. Kasi ang gusto lang nila, mauna yung Terizla, mag-go silang reset, tsaka sila mag-all-in. Okay, makukuha dito yung Lord. Aalis na diretso ang Blacklist Sandwich. International. Makakaset ang play ba ang AP Brand? Hindi na. Bilis kasi ng Wilderness Blessing, boss! Grabe. Sabi, bilis takbo. Grabe kasi yung 15%. Imagine mo, Wilderness Blessing sa Holy Healing, sobrang bilis yung tumakbo. Agility, Agility pa. Wilderness Blessing, Holy Healing. Oh my gosh. Tapos, Tudamat na lang kung ilan yung patong-patong nun. Partida pa yan. Pag kinuha mo yung Little Wanderer, may dagdag pa yan. movement speed sa Lawa. lawa. Movement speed, di ba? Para ka na nag-rapid boots. Bili ka na rin ng rapid boots para masaya. Ay nako, kailangan talagang kumapit ng AP Brand. Pero pinakamagandang mag-discard dito ay laban under the turret. Wala man dun sa maitaas. Pero alam natin na mag-split. Wala, i-heal lang yan. Nararamdaman na rin yung damage siya. Pero tama ka dun, i-heal lang ni Renny J yan eh. May photo kasi. Naka-ready lang din na lagay dito si Renny J. Alam niyo din kasi kung sino mga kailangan niyang proteksyonan. Uy, Kasi tabang, Edward nandun tabang. din. Uy. Uy, medyo napalalim nga lang ang sakit ng damage dito against Oheb. At alam din ng Blacklist na, teka lang, parang medyo masakit na yata dito yung mga binibitaw na bulalakaw. Okay. Medyo boys boy. Oh, Edward! Penalty zone pa rin kay Edward. Medyo napalalim nga lang. Meron siyang immortality doon. Kasi hindi hinahanap. So, naman, Yue with that save! Okay lang daw, basta buhay si Edward. At dediretso mga My Ogwen. goodness! Oheb, mapapatay dito si Kyle DC. Meron pa nga ditong Winter Transion. Oh! Tensui. Pero Super Marco gumagawa lang ng mga free hits. Wow! Yue! Ano yon? Anong nangyari? To be fair, as much as cool as it was, medyo di worth it. Nawala yung immortality nung dalawang players sila. Napabili pa ng Winter Truncheon si Sensui. All the while, ang nawala lang sa AP Brand is si Kyle TZ. Nandun na yung damage output ni Super Marco sa backline. Pero you have to commend yung execution eh. Parang nandun yung idea and yung save din ni Yue. Natulak siya with the knockout strike. Pero flicker Netherrealm sakto dun sa may bandang likuran. Grabe. Nag-flicker talaga siya para maisalba lang yung buhay dito ni Edward. Feeling ko si Edward yung sumaga ng Yue. Pero napapa-flicker. Oo. Pero again, you have to keep in mind, yung worst nun ay still hindi pa natin may evaluate basta-basta. Yeah. All I can say is medyo happy si AP Brand na yun lang yung nawala sa kanila. Tsaka yung dalawang tore sa gitna tsaka sa may bandang ibaba. So, I think Blacklist International ready sila sa mga ganong klaseng bakbakan. Pero nakita din nila yung potensyal ng lineup na makipagsabayan dito ang AP Brand. Yung sustain and yung kunat ni Kyle TZ plus yung mga pokes ni Pew. Kasi si Renny J dito, hati rin siya eh. Poprotektahan ko si Oheb, sasama ko kay Bibigyan Sensui. ba? Oy! Nakabibigyan. Oh, no. Mawalan din ng immortality si Renny J. Yun ang gustong gawin ng AP Brand. May mawalan ng immortality. Ginamit na rin ang penalty zone. Masakit na si Vlog TC. Pero gamit dito na that's the Netherrealm. Okay, sabi, kalmado na. Meron Netherrealm. Papasok pa ulit ang AP Brand. Walang Netherrealm sa Lord. Okay. This is AP Brand. Again, question natin kanina yung worst nung pagpasok ng Blacklist International. Na-punish sila, walang immortality si Edward, na-force out yung penalty zone din paglabas. Namatay si Renny J. Hindi willing i-commit si Yue kanina na gamitin yung Netherrealm para lang iligtas
yung Rafaela. Pero nung nag-group up na sila nung si Edward na yung pinapatay, doon na sila napakomit. Ngayon, kulang ng resources ang Blacklist International. Samantalang sa EP Brent, although napaggamit naman sila ng konting resources, these are resources na mabilis lang bumalik. Yeah, look at the macro. Yung ginagawa ni Black DC dito, magbubunga yan Top maya-maya, lane, no? lalo na yung Lord ay hawak doon sa poder ng AP Bren. Look at the post mula sa kanilang kupunan. And alam na nila yung target nila. Okay, sige, wag natin na targetin si Ohem. Ang unahin natin si Rene J. Lalo, wala siyang immortality. Wala siyang ibang way dito kundi gamitin yung ultimate niya and at the same time yung heal na meron siya. Kailangan samantalahin ng AP Bren yung konting pagbawi nila. na nakuha doon. Matagal-tagal pa ito pa nagkataon na malilito ang Blacklist. Dinepensahan ba natin si Black DC? Pero papasok nga ba? Si Sensui o penalty to Super Marco. Nakita nila. Haharangan dito. May iwan si Edward. Oh, no. Edward is nasa kamay ni Super Marco. Tapos napakagandang setup play para dito kay Owen. Pero hindi pa tapos ang teamfight. Pero papagtalon. Haharangan ni Sensui. Oh, no. Double kill na dito para kay Super Marco. At tatlo na lang ang nandito para sa the Blacklist. Tumatakbo sila ngayon. Tumetri Ang na rin sakit ng dito. damage nararamdaman ko ng mga crit. At shutdown na para dito kay Orb. Oh my gosh, atrasan dito ang Blacklist International from 5K to 1.9K. At itong Lord na ito ay makukuha ng peace. Look at that. Grabe. Ito yung downside nung wala kang immortality. Nung nag-full commit ng Blacklist International, medyo hesitant sila kasi napakalalim nung tinalon ni Edward. And lalo pang lumalim kasi nag-double dash yung si Super Marco with the dash at second skill and pati yung flicker paalis. Kaya naman hindi siya naabot basta-basta. Yung feel ng EP Brent, nakikita na natin, yung feel nila ay hindi nanggagaling sa defensive capabilities, pero yung feel nila ay nanggagaling sa offensive frontline na binibigay ni Ogwen pati na rin ni Kyle Easy. Kaya naman napapwersa si Edward na mag-flicker in tulad nung ginawa niya kanina sa base ng EP Brent. Now, it's suddenly awkward kasi yung range advantage ni Super Marco, yun na yung tinitake advantage ng EP Brent. Oops. Ngayon si Edward, Black DC. Babasag lang muna sila ng Torre doon sa may bandang ibaba. Buhay na rin si Oheb. So 5 na mula sa Blacklist International ang pwedeng sumabay. Hindi pa tapos ang laban na ito. And grabe yung swing from 5K. And Bumaliktad. ngayon 3K na ang lead dito ng AP Bren. Talagang makikita natin ngayon na isang teamfight lang at isang objective ang Wow. importante para mapantay ang laban. Mukhang mapapantay na rin na dahil Lord mag-march in dito sa may top lane, masisila ang inhibitor turret. This could be the final push pero ready din naman ang Blacklist para sa pagdepensa. Nag-aantay ng isang magandang setup play. Ililiko yung Lord pa nagkataon at walang tatamaan doon sa may base. Grabe yung hatak ng Blacklist. Hinawakan lang eh. Dito ka. Hindi, literal na Lord Dance din eh. Parang dito tayo sa Gidley. Dito tayo sa Gidley. Oo, nag-holding hands eh. Itong Inusuin tsaka yung Lord eh. Pero again, kahit ganun ang naganap, nakita natin na malaki na ang kalamangan ng AP Bren. Pwede nilang kunin yung mga resources na nasa paligid ng Blacklist dito at mag-freeze na lang muna ng minions. Ito na yung tinatawag nating map freeze. Kapag na-push mo na yung mga outer turrets ng kalaban mo, pwede mo control yung mga jungle areas. Pero mahirap kasi gawin yan laban sa Rafael at saka Paramis. So they still have to give out some push control onto Blacklist International. Ang kailangan mong isipin dito is yung build ni Super Marco. Meron siyang hawak dito yung Great Dragon Spear. Ang nagpapahirap din sa game ng Blacklist International is again yung catch laban kay Clint. And every single time na pumapasok si Edward, kailangan fully committed ng Blacklist International. Kasi kapag hindi, kaya mag-dash away ng Clint. At kapag ginamit niya na yung ulti niya na super dali lang i-refill, yung movement speed, yun yung magse-separate sa teamfight nila ng Blacklist International kasi wala silang pang-abot dito kay Clint. Pwede nga rin i-jabate sa yung yung Netherrealm na nakita natin kanina. And pwedeng ulitin ng Blacklist International yun. Look at that! Nakuha pa yung orange. Nakuha ni Pio yung orange. Oo nga, asintado. Grabe naman, asintado naman. Jungle na yan. Boss, jungle na yan. Teka Sa mo. mga hindi nakakaalala, jungler din sa assassin user din dahil dito eh. Nagpa-funny din yan. Kaya idol talaga ng mga kids to eh. Since season 1 ng MPN, lahat na ata ng heroes na gamit nito, lahat ng items Aray. na gamit na rin eh. Alam niya din talaga kung saan po pwesto. Parang it's more on prediction kung sino at saan na nandun. By the way, ganda ng idea nun yung imbes na yung frontliners yung banatan mo ng Star Shotter or ng Assault Recall, si Yue na lang, papabayin mo yung HP ng Promise para kailangan niya mag-recall, bumalik sa base. Kasi pag hindi kailangan siyang i-heal ni Rene J. Meaning, talagang kailangan nila magtikit. So kapag nagtikit yung Promise, saka yung target Rafaela, kailangan dumikit ng Brody, makakapag-split na maayos na naman sa Black TC. Okay, Pio dito, meron na rin siyang Blood Wings.
So maximum damage magically ang hinahabol niya rito. Hindi tumama. Nasa pa na dito si Owen. Grabe na, 25 minutes na pala yung Aray laban ko, aray ko, natin. aray ko. Uy, aray! Nararamdaman na natin yung hapde. Naka-radiant At si armor Roto, yan ha, partida. Naka-radiant armor yan. Ang sakit, tumatagos yung Malefic Roll at saka Endless Battle eh. Ay nako, sa may bottom lane. Ito yung mga medyo kakaibang kapit na pwedeng gawin. Ay. Penalty zone para doon kay Edward. Medyo walang buhay mga players dito na iba from Blacklist. Papasok na yata sila. Aray, Nararamdaman na natin na Love, lumaratrato love. on the west Love. side. Kasi dito pipigilan pa sila. Sumakto naman si Flap TC. Biglang dumating. Flicker out. Makakabawi ba ang Blacklist? May iwan dito. Si Flap TC siya na ang pwedeng target. Nabaliktad pa nga. Uy. Mawawala ng immortality. At unti-unti na nga papatayin. Oh no! Ang Blacklist International, nakita nila yung pagkakataon na itumpalakakan natin si Flap TC. Ang ganda sana ng idea. Ang ganda ng decision niya na lumikod. Pero the fact na nagamit din yung Cold Altar, yung kay Netherrealm at inantay niya yun na mawala. Yun yung space at the window para dito sa Blacklist International. Dito Walang siya. Terizla, walang Terizla. Okay. Even friend, they could fight this one out. 4v4. Pwede na lang diretsuhin. 4v4. Okay, meron silang vision na ngayon para sa ng AP Bren. Okay. Pero mukhang ready din i-reset ni Sensui para dito sa game. Yeah. Okay, Evo. Ikot-ikot lang. May imo dito si Kyle. At si Grabe Owen. naman yung ambahan ng dalawang kumpulan natin. 18k, yung buhay ng Lord. Iba-burst nga ata nila to ha. Okay, si Kyle TC ay nandito na. Kanino nga ba talaga mapupunta yung Lord? Sensui pa rin! Napakagandang control para dito sa Blacklist. Ipinato ni Edward yung katawan niya dun eh, no? Ang hirap eh kasi sa Blacklist International talagang willing sila ilagay yung sarili nila sa may harap lalo pat merong reset with another realm tapos may mobility and heal span ng galing mula kay Rena J. Sa side ng AP Brent, kapag wala yung Pakito, hindi sila pwedeng humarap. You might think na tank yung Kufra, pero ito yung klase ng tank na hindi nag-frontline para sa'yo. Kaya nag-aharap ng set yan, tatayo sa mga bush yan, hindi pwedeng humarap yan sa Blacklist International. Dahil sobrang dami niyang problema. Number one, yung hila ni Ramis. And of course, yung slows na magagaling mula kay Rafaela. Ako, speaking of slow, retry ginamit na dito ni Sensui. Kasama nila yung 30k na buhay ng Lord. Bibilisan lang dito ni Super Marco. Ngayon, open. Hinahatak lang niya, pero si setup! Sakto na naman si Edward doon! Super Marco! Pares na Likod. bibili ng immortality. Napakaganda naman shutdown para sa kanila. Meron pang buy and sell. Habang sa may bandang Genly ay